Dumating na yung daddy ni Lester. Kaya naman agad niyang shinutdown ng computer. Agad niya itong niligpit at ibinalik sa dating posisyon ng lahat. Habang ang daddy naman niya ay dahan-dahang umaakyat ng hagdan. Si Lester naman ay inesprayan ng alcohol yung monitor. Inipan at pinaypayan para matanggal ang init nito. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto. Si Lester ay nasa bed habang nagbabasa ng book. Sinabi pa nga niya sa daddy niya na dapat kumatok daw muna ng pinto bago pumasok. Pero ang daddy niya ay agad na pumunta sa computer at hinawakan ang monitor nito. Kabang-kaba si Lester, baka mahuli siya. Pero buti na lang ay nag-work ang ginawa niya. Pagkatapos noon ay nanghingi siya ng pera sa daddy niya. Tinanong siya nito kung saan niya naman gagamitin. Sabi niya ay papasyalan niya daw ang kaibigan niyang si Red. Kasabi nito ay agad naman siyang binigyan ng money ng daddy niya. Gustong gusto kasi ng daddy niya na dinadalaw niya ang kaibigan niyang si Red. Dahil ito ay nasa hospital at na-paralyze. Lo kasi silang magkakaibigan. Tumawag kasi yung mommy ni Red sa kanila at sinabi na nasa kritikal ang kondisyon nito at bilang na lamang ang natitirang araw niya. Pero ayaw nila itong sabihin kay Red. Kahalip ay tinanong nila ito kung ano ba yung mga wishes niya na gusto niyang matupad. Pero hindi sumagot si Red. Kaya naman nag-usap si Lester at Fred. Ano ba ang makapagpapasaya sa best friend nila? Pagkatapos nun ay inaalala nila na gusto pala ni Red na pumunta ng beach. Kaya naman nagplano silang itakas ito the next morning. Habang excited sila na papunta sa beach, ay pinara sila ng police officer. Pero sa halip na tumigil ay nag-high five lang sila dito. Pero hinabol sila at pinastop muna. Gusto lang daw nitong ma-check yung mga IDs nila. Pero inexplain nila ang kanilang sitwasyon. Sinabi nila na gusto lang nilang mapaligaya ang kaibigan nilang na hospitalized. At dahil naawa yung police officer ay tinulungan pa sila nito papunta sa beach. Pero inadvisean din sila na dapat sabihin nila yung totoo sa parents ng kanilang kaibigan. Pagkadating nga sa beach ay nagulat sila dahil hindi na ito yung ini-imagine nila. Punong-puno na ito ng basura na naisipan nilang maglinis. Pero biglang nalubak ang wheelchair ni Red at nahulog ito. Buti na lang ay hindi ito nagtamo ng injury. Katapos nilang malinis ang mga kalat sa buhangin, agad na silang lumusong sa dagat. Nag-enjoy man silang tatlo, pero feeling nila hindi talaga ito ang pinaka-wish ni Red. Kaya naman tinanong muli nila si Red kung ano ba ang pinaka-wish niya. At sinabi nito na gusto niya daw tumanda at magtagal pa sa mundo at ma-in love. Kaya naman agad silang kumausap ng mga babaeng classmates nila para mahanap ang the one ni Red.